Sa bawat bagong umaga, may bagong pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. Sabi sa Psalm 118:24, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Hindi aksidente na narito ka ngayon. God has a word for your heart, a blessing for your life, and a victory waiting to unfold. Hayaan mong ang presensya niya ang magdala ng kapayapaan at lakas sa puso mo ngayong araw. Simulan natin ang ating paglalakbay sa pananampalataya at pakinggan kung anong plano ng Diyos para sa iyo. Araw na ito ay hindi ordinaryong araw. Ito ay regalo mula sa Diyos para sa iyo. Sabi sa Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Kapag sinimulan mo ang umaga na may panalangin, you open your heart for God's direction, His peace, and His promises to overflow in your life. Hindi ka nag-iisa. The Lord Himself walks with you today. Hayaan mong ang Kanyang presensya ang maging ilaw at lakas mo. At sa mga salitang darating, expect a breakthrough, expect favor, expect divine guidance. Ang Diyos ay handang makipag-usap sa iyo ngayon, kaya ihanda natin ang ating puso para sa isang panalangin na magdadala ng kapayapaan at tagumpay. Sabihin mo sa comment, "Panginoon, ako'y nananalig," at huwag kalimutang mag-subscribe para sabay-sabay tayong lumago sa pananampalataya. Ngayon kapatid, huminga ka ng malalim at hayaan mong ang puso mo ay tahimik na makinig sa tinig ng Diyos. Hindi ka narito by accident. The Lord Himself brought you here because He has a message for you. Ang sabi sa Jeremiah 33:3, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Kaya ngayong umaga, tumawag tayo sa Kanya, buong tiwala, buong pananampalataya at buong pag-asa. Panginoon, salamat sa bagong araw na ito. Salamat sa hininga ng buhay, sa pagkakataon na muli naming maranasan ang iyong pag-ibig at presensya. Lord, we surrender our thoughts, our plans, and even our worries into your mighty hands. Alam namin, O Diyos, na ang plano mo ay mas mataas kaysa plano namin at ang mga pangarap mo para sa amin ay mas dakila kaysa sa kaya naming isipin. Ama, we open our hearts to receive your divine direction ngayong araw. Bigyan mo kami ng wisdom para sa bawat desisyon na aming gagawin, ng lakas para sa mga pagsubok na darating, at ng kapayapaan para sa aming mga puso at isipan. Ang sabi sa Philippians 4:7, "And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Lord, let this peace overflow right now, covering every listener, every household, every family na nanonood at nakikinig sa panalangin ito. Jesus, Ikaw ang aming great provider, Ikaw ang aming healer, Ikaw ang aming defender. Sa umagang ito, we declare that blessings will flow in our lives, victories will manifest in every situation, and miracles will happen according to your will. Lord, maraming nanonood ngayon na may mga pangarap, may mga prayer requests, may mga hinahangad na sagot mula sa iyo. Ipagkaloob mo po ang lakas na huwag sumuko, ang tiwala na huwag mawala ng pag-asa, at ang pananampalataya na patuloy na umasa sa iyong mga pangako. Panginoon, we lift up every family represented here. Sa bawat tahanan, Lord, iparanas mo ang iyong kapayapaan at pag-ibig. Protect them from harm, provide for their needs, and let your light shine through them. At sa mga naghahanap ng trabaho, bigyan mo sila ng tamang oportunidad. Sa mga may sakit, hipuin mo ang kanilang katawan at ibalik ang kalusugan. Sa mga nalulumbay, punuin mo ang kanilang puso ng kaligayahan at pag-asa. Lord, we ask for your presence to dwell sa bawat isa ngayon. Let your Holy Spirit bring comfort, bring healing, bring breakthrough. Ang sabi sa Matthew 7:7, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you." Kaya ngayon humihingi kami ng iyong pabor, ng iyong gabay at ng iyong pagpapala. Alam naming naririnig mo kami.
at may ginagawa ka ng himala kahit bago pa namin makita ang resulta. Habang nakikinig ka ngayon kapatid, imagine mo na binubuksan ng Diyos ang mga pintuan na matagal nang sarado. Imagine mo na tinatanggal niya ang mga hadlang na pumipigil sa iyong tagumpay. Imagine mo na inilalagay niya ang kapayapaan sa puso mo at kagalakan sa iyong kaluluwa. Ang sabi sa Psalm 37:4, "Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart." Kaya ngayong araw, magpasya tayong magalak sa Panginoon at magtiwala na Siya ay tapat sa Kanyang mga pangako. Lord, we declare blessings upon blessings sa lahat ng nakikinig ngayon. Let this day be a testimony of your goodness. We declare open heavens, answered prayers, restored families, healed bodies, and renewed faith. Ang bawat isa dito ay makakaranas ng iyong pagmamahal na walang hanggan. Thank you, Lord, for being our refuge, our strength, and our ever-present help. Habang tayo ay nananalangin, sabihin mo sa sarili mo, "Ako ay anak ng Diyos, ako ay pinatawad, ako ay pinagpala, ako ay mahal ng Panginoon." At hayaan mong ang mga salitang ito ay magpatibay sa iyo ngayong umaga. Ang sabi sa Romans 8:31, "If God is for us, who can be against us?" Kapatid, walang makakahadlang sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Ngayon, habang pinapakinggan mo ang panalangin ito, let your heart whisper a personal prayer. Sabihin mo kay Lord ang nasa puso mo. Tell Him your desires, your dreams, your needs. Siya ay nakikinig. At tandaan mo, kahit hindi mo pa nakikita, He is already moving on your behalf. Ama, sa pangalan ni Jesus, we seal this prayer with faith. We claim your promises. We receive your blessings, and we walk today with confidence that you are with us. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong biyaya, at sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sa bawat isa na naririto ngayon, Lord, let this day be filled with joy, peace, and victory. At sa lahat ng panalangin na ito, sabay-sabay kaming nagsasabi, Amen. Kapatid, hindi aksidente na narinig mo ang panalangin ito ngayon. Ang Diyos ay may plano para sa iyo at Siya ay gumagawa na ng bagong bagay sa iyong buhay. Sabi sa Isaiah 43:19, "See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it?" Kaya huwag kang magduda. May ginagawa ng bago ang Panginoon sa iyong buhay. Ibahagi sa comments ang iyong pananampalataya. Sabihin mo, "Salamat Panginoon sa bagong simula." Maaari ka ring mag-iwan ng iyong prayer request para maisama sa ating mga panalangin. At huwag kalimutan na mag-subscribe para araw-araw mong matanggap ang ganitong mga panalangin na nagbibigay ng lakas at direksyon mula sa Diyos. Kapatid, habang nararamdaman mo pa ang kapayapaan ng panalangin kanina, gusto kong ikwento sa iyo ang isang makapangyarihang kwento mula sa Biblia na magbibigay ng pag-asa at pananampalataya ngayong umaga. Ang kwento ni Josue, isang lingkod ng Diyos na pinili upang pangunahan ang bayan ng Israel papunta sa lupang ipinangako. Isipin mo, matapos ang mahabang panahon ng pagkaalipin at paglalakbay sa ilang, sila ay dumating sa harap ng isang napakalaking lungsod, ang Jericho. Malalaki ang pader, matitibay ang pintuan, imposible sa mata ng tao na masakop nila, pero sa Diyos walang imposible. Sabi sa Joshua 6:2, "Then the Lord said to Joshua, See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men." Napansin mo ba ang sinabi ng Diyos? I have delivered, hindi I will deliver. Ibig sabihin, bago pa man nila makita, tapos na sa mata ng Diyos. Ganyan din ang ginagawa niya sa buhay mo. Bago mo pa makita ang sagot, bago mo pa maranasan ang himala, nakahanda na ang tagumpay para sa iyo. Isipin mo ang eksena, kapatid. Libu-libo silang naglakad, paikot sa lungsod araw-araw, dala ang kanilang pananampalataya kahit wala silang nakikitang pagbabago. Tahimik silang nagmartsa, hindi umaasa sa sarili nilang lakas, kundi sa utos ng Panginoon. At sa ikapitong araw, sa ikapitong ikot, sa kanilang malakas na sigaw ng pananampalataya, gumuho ang malalaking pader ng Jericho. Ano ang imposible sa kanila ay naging posible dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kapatid,
Baka ngayong umaga ramdam mo rin na may mga pader na humaharang sa iyo. Maaaring ito ay problema sa pamilya, pangarap na parang hindi matupad, kalusugan na hinahangad mong gumaling, o pangangailangang pinansyal na tila walang kasagutan. Pero tandaan mo kung paano pinabagsak ng Diyos ang mga pader ng Jericho, kaya rin niyang alisin ang anumang hadlang sa iyong buhay ngayon. Hindi mo kailangang mag-isa. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bigat. Ang kailangan mo ay magtiwala at sumunod sa tinig ng Panginoon. Ang sabi sa Hebrews 11:30, "By faith the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days." Hindi dahil malakas sila, kundi dahil sa kanilang pananampalataya. At ang parehong pananampalatayang iyon ay iniaalok ng Diyos sa iyo ngayon. Kaya ngayong umaga, itanong mo sa sarili mo, ano ang pader na kailangan mong gumuho? Ano ang sitwasyon na gusto mong baguhin ng Panginoon? Pumikit ka sandali at isipin mo iyon. At habang iniisip mo, hayaan mong ang Espiritu ng Diyos ay magsalita sa iyong puso. Ang mensahe niya ay malinaw. Anak, hindi mo kailangang matakot. Ako ang lalaban para sa iyo. Ako ang magbubukas ng pintuan. Ako ang magtatanggal ng pader. Manalig ka lang at magpatuloy sa panalangin. Kapatid, hindi ba't napakaganda ng pangako ng Diyos? Hindi lamang siya nangangako ng tagumpay, kundi siya mismo ang kumikilos upang dalhin ka roon. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala at magdeklara ng pananampalataya tuwing umaga. Kaya't habang pinapakinggan mo ito, sabihin mo sa iyong puso, "Lord, I trust you. Lord, I receive your victory." At habang sinasabi mo iyon, mararamdaman mo ang kapayapaan na bumabalot sa iyong kaluluwa. Mararamdaman mo na parang may bigat na tinatanggal mula sa balikat mo. Sapagkat ganyan ang ginagawa ng panalangin sa umaga, ito ay nagbibigay ng direksyon mula sa Diyos, nagbubukas ng pinto ng biyaya at nagpapalakas ng loob upang harapin ang bawat hamon. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at tulad ni Josue, makikita mo rin ang mga pader sa buhay mo na unti-unting bumabagsak. Kaya't magpatuloy kang manalangin, magpatuloy kang manalig at magpatuloy kang magtiwala. At kung naniniwala kang may pader ding guguho sa iyong buhay, isulat sa comments ang mga salitang sinasabi ng mga mananampalataya sa buong Pilipinas. Salamat po Panginoon, bumabagsak na ang aking mga pader. At huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw tayong magsimula ng umaga na puno ng pag-asa at pananampalataya. Kapatid, habang iniisip natin ang kwento ni Josue at kung paano bumagsak ang mga pader ng Jericho, gusto kong itanim sa puso mo ang isang napakahalagang katotohanan. Ang tunay na susi ng tagumpay sa araw-araw ay hindi nasa lakas natin, hindi sa pera, hindi sa koneksyon, kundi nasa pananampalataya at panalangin sa umaga. Ang umaga ay hindi lamang simula ng araw, kundi ito rin ay oras na inilaan ng Diyos upang kausapin ka, upang bigyan ka ng bagong direksyon at ipaalala na hawak niya ang lahat ng bagay. Sabi sa Lamentations 3:22-23, "Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness." Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Na bawat paggising mo, bago pa man bumukas ang iyong mga mata, may bago ng awa, bagong pag-asa at bagong biyaya na inilaan ng Diyos para sa iyo. Hindi kailanman nauubos ang kanyang pag-ibig, hindi nauubos ang kanyang katapatan. Kaya't bawat panalangin sa umaga ay parang susi na nagbubukas ng pinto ng bagong araw na puno ng posibilidad. Minsan, mararamdaman mo na parang hindi mo alam kung saan ka pupunta o ano ang gagawin. Pero dito, pumapasok ang direksyon mula sa Diyos. Ang sabi sa Proverbs 3:5-6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight." Hindi ka kailanman iiwan ng Panginoon sa dilim. Hindi niya hahayaang maglakad ka ng walang gabay.
Basta't buong puso mong ipagkatiwala ang iyong buhay sa Kanya, siya mismo ang magtutuwid ng iyong landas. Na kapatid, isipin mo ito. Tuwing nagdadasal ka sa umaga, para kang humihinga ng bagong hangin mula sa langit. Ang panalangin mo ay hindi lamang salita na lumalabas sa bibig. Ito ay puwersang espiritual na kumikilos sa mundo. Ang bawat salitang binibitawan mo na may pananampalataya ay nagiging binhi na itinatanim ng Diyos sa lupa ng iyong buhay. At sa tamang panahon, tutubo ito at magbubunga ng sagot, ng tagumpay, ng himala. Hindi ba't napakaganda ng pangako niya sa Matthew 21:22? If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Ang kondisyon lang, maniwala. Kaya't sa bawat panalangin sa umaga, ihalintulad mo ang sarili mo sa isang magsasaka na nagtatanim ng binhi. Hindi agad nakikita ang bunga, pero sa ilalim ng lupa gumagalaw na ang himala. At sa araw na itinakda ng Diyos, sisibol ang biyaya at tagumpay. At marahil iniisip mo, paano kung ang tagal dumating ng sagot? Kapatid, ang Diyos ay laging nasa oras. Hindi siya nauuna, hindi siya nahuhuli. Sabi sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Hindi niya hinahayaang mapagod ka ng walang dahilan. Ang bawat delay ay may layunin. Ang bawat paghihintay ay may tinuturo. At ang bawat oras ng panalangin ay naghahanda ng puso mo para tanggapin ang mas higit pa kaysa inaasahan mo. Kaya't sa bawat umaga, bago ka pa man magsimula ng trabaho, bago ka makipag-usap sa kahit sino, bago mo hawakan ang iyong telepono, kausapin mo muna ang Diyos. Dahil sa Kanyang tinig, doon ka makakahanap ng tunay na direksyon. Sa Kanyang salita, doon mo makikita ang pag-asa. Sa Kanyang presensya, doon mo mararamdaman ang lakas na hindi nauubos. Ngayon, nais kong ipaalala sa iyo na ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi lamang para sa malalaking bagay. Ito ay para din sa maliliit na detalye ng iyong araw. Alam mo bang kahit simpleng panalangin na, Lord, samahan mo ako sa araw na ito, ay sapat na para baguhin ang takbo ng buong araw mo? Dahil ang Diyos ay nakikinig, hindi lang sa mahahabang panalangin, kundi sa bawat tapat na salita mula sa puso. At habang sinasabi mo sa Kanya ang iyong mga pangangailangan, huwag kalimutan na magpasalamat sa mga bagay na mayroon ka na. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ang pasasalamat ay parang susi na bumubukas ng pinto ng mas maraming biyaya. Kapag natutunan mong magpasalamat sa maliit, mas malalaking bagay ang ipagkakaloob ng Diyos. Kapatid, marahil iniisip mo, paano ko malalaman kung nakikinig ang Diyos? Tingnan mo ang mga simpleng biyaya. Ang hininga mo ngayong umaga, ang araw na sumikat muli, ang pagkakataon na muling magsimula. Yan ay patunay na nakikinig siya at patuloy kang iniingatan. Ang sabi sa Psalm 121:7-8, The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Kaya't huwag kang matakot sa bukas. Huwag kang mangamba sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Sa halip, ipagkatiwala mo ang lahat sa Diyos at hayaan mong siya ang kumilos. Ang panalangin sa umaga ay hindi lang para hilingin ang mga gusto natin. Ito ay para ipaalala sa atin na may Diyos tayong tapat at handang magbigay ng higit pa sa ating hinihiling. Ngayon, gusto kong hamunin ka. Huwag mong hayaan na matapos ang araw na ito nang hindi mo tinatanggap ang pangakong hatid ng Diyos. Sabihin mo sa iyong puso, Lord, I am ready for your blessings today. I am ready for your direction. I am ready for your miracles. Dahil ang pananampalataya ay hindi naghihintay lamang. Ito ay umaasa, naniniwala at kumikilos ayon sa salita ng Diyos. At kung nararamdaman mo na kinakausap ka ng Panginoon ngayon, isulat sa comments ang isang simpleng salita na laging ginagamit ng mga mananampalataya dito sa Pilipinas bilang tanda ng pananampalataya. Amen.
Dahil sa bawat amen na iyong binibitawan, ipinapahayag mo na naniniwala ka sa pangako ng Diyos at tinatanggap mo ang kanyang biyaya. At huwag kalimutan, kapatid, mag-subscribe para araw-araw tayong sabay-sabay manalangin at lumakad sa liwanag ng Panginoon. Kapatid, habang nararamdaman mo ang kapayapaan at katiyakan ng mga pangako ng Diyos, nais kong ipahayag sa iyo ang isang napakahalagang katotohanan. Ang pinakamabilis na paraan para maranasan ang sagot ng Diyos ay hindi lamang sa paghiling, kundi sa pagtitiwala at pasasalamat kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Maraming beses, iniisip natin na kailangan munang dumating ang himala bago tayo magpasalamat. Pero sa mata ng Diyos, ang tunay na pananampalataya ay ang pasalamatan siya bago pa dumating ang sagot. Sabi sa John 11:41, bago pa binuhay muli ni Jesus si Lazarus, tumingala siya at nagsabi, "Father, I thank you that you have heard me." Hindi pa siya nagsasalita ng milagro, nagpapasalamat na siya. At pagkatapos noon, tinawag niya si Lazarus palabas ng libingan. Isipin mo iyon, kapatid. Ang pasasalamat bago ang sagot ang naging daan upang bumangon ng himala. Ganito rin ang ginawa ni Jesus sa pagpapakain ng 5,000. Sabi sa Matthew 14:19, taking the 5 loaves and the 2 fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Bago pa dumami ang tinapay, nagpasalamat na siya at pagkatapos nagkaroon ng higit pa kaysa sa inaasahan. Kaya't ngayong umaga, gusto kong hamunin ka. Kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, sabihin mo sa Diyos, Lord, salamat po. Salamat sa biyayang paparating. Salamat sa tagumpay na ibibigay mo. Salamat sa kagalingan na ipagkakaloob mo. Kapatid, may kapangyarihan ang pasasalamat na unahan ng milagro. Ang pasasalamat ay hindi lamang reaksyon, ito ay deklarasyon ng pananampalataya. Kapag nagsimula kang magpasalamat, kahit hindi mo pa nakikita ang bunga, sinasabi mo sa langit, naniniwala ako, Panginoon, na tapos na. Naniniwala ako na kumikilos ka na. At iyon ang nagbubukas ng pintuan para sa himala. Maaring iniisip mo ngayon, pero paano kung ang dami ko nang hinihintay na hindi pa dumarating? Tandaan mo, kapatid, hindi mo kailangan makita agad ang resulta para masabing gumagalaw ang Diyos. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:7, "For we walk by faith, not by sight." Hindi kailangan ng mata para makakita ng milagro. Ang kailangan ay puso na naniniwala. Ngayong umaga, isipin mo ang mga bagay na pinagdadasal mo, kagalingan, trabaho, kapayapaan sa pamilya, sagot sa iyong pinansyal na pangangailangan. At bago mo pa man makita ang pagbabago, sabihin mo, "Salamat, Lord," dahil ang pasasalamat ay tanda na naniniwala kang may ginagawa na ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita. Isang halimbawa nito, kapatid, ay ang kwento ng 10 ketungin na lumapit kay Jesus sa Luke 17:12-14. Hiniling nila ang kagalingan at sabi ng Panginoon, "Go, show yourselves to the priests." Habang sila ay naglalakad, gumaling sila, pero isa lamang ang bumalik upang magpasalamat. At sinabi ni Jesus, "Rise and go, your faith has made you well." Hindi lamang siya gumaling sa katawan, kundi pinagpala pa ang kanyang buong buhay. Ang pasasalamat niya ang nagdala ng higit pang biyaya. Kaya kapatid, gusto kong anyayahan ka ngayong umaga na gawin ang parehong bagay. Pasalamatan ang Diyos ngayon mismo, hindi bukas, hindi kapag dumating na ang sagot, kundi ngayon. Pasalamatan siya para sa mga biyayang natanggap mo na at para sa mga biyayang paparating pa. At habang ginagawa mo iyon, mararamdaman mo ang pagbabago sa iyong puso. Ang bigat ay magiging gaan, ang takot ay magiging tapang, ang pag-aalala ay magiging kapayapaan. Tandaan mo rin, kapatid, na ang bawat panalangin sa umaga ay nagiging mabangong alay sa Diyos. Sabi sa Psalm 141:2, "May my prayer be set before you like incense. May the lifting up of my hands be like the evening sacrifice." Ang panalangin mo ay hindi nawawala, hindi natatapon. Ito ay umaakyat sa harap ng trono ng Diyos.
at siya ay laging tumutugon sa oras na itinakda niya. Kaya ngayong umaga, huwag mong hayaang matapos ang panalangin ito na hindi ka nagpahayag ng pasasalamat. Isipin mo na hawak mo na ang sagot, tinatanggap mo na ang milagro at naglalakad ka na sa tagumpay, sapagkat sa pananampalataya, iyon mismo ang totoo. At habang tinatanggap mo ang katotohanan ito, kapatid, mararamdaman mo na parang may liwanag na pumapasok sa iyong kaluluwa. Ang Espiritu ng Diyos ay bumubulong sa iyo. Anak, huwag kang matakot. Ako ang bahala. Hawak ko ang lahat. Magtiwala ka lamang. Kaya ngayong umaga, hayaan mong ang panalangin na ito ay maging deklarasyon ng pananampalataya na hindi matitinag. Kapatid, kung naniniwala kang ang pasasalamat ay susi sa iyong himala, isulat sa comments ang karaniwang deklarasyon ng pananampalataya ng mga Kristiyano sa Pilipinas. Salamat Lord sa aking tagumpay. At huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw tayong magkasamang magdeklara ng pananampalataya at magpasalamat sa biyayang ibinibigay ng Diyos. Kapatid, ngayong narinig mo ang salita ng Diyos at naramdaman mo ang kapangyarihan ng Kanyang presensya, nais kong ipaalala sa iyo na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang maranasan ang Kanyang kabutihan. Hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan, at hindi ka kailanman iiwan ng Panginoon. Ang sabi sa Deuteronomy 31:8, "The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged." Kaya't ngayong umaga, maglakad ka ng may lakas ng loob sapagkat ang Diyos mismo ang nauuna sa iyo. Isipin mo kapatid, habang sinisimulan mo ang iyong araw, kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa iyong mga plano. Naroon siya, hindi lamang siya nanonood mula sa malayo, kundi siya ay aktibong kumikilos upang ihanda ang daan para sa iyo. At kahit hindi mo man makita agad ang resulta, maaari kang magtiwala na ang Kanyang kamay ay nasa iyong buhay. Inaayos ang lahat para sa iyong kabutihan. Napakaganda ng sinabi sa Romans 8:28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Kapatid, lahat ng bagay, kahit ang mga bagay na hindi mo maintindihan ngayon, ay ginagamit ng Diyos upang dalhin ka sa plano at pangako niya. Kaya't huwag mong hayaan na ang takot o pagdududa ang mangibabaw. Sa halip, hayaan mong ang pananampalataya ang maghari sa iyong puso. Ngayong umaga, gusto kong ideklara mo kasama ko, ako ay anak ng Diyos. Ako ay hindi nag-iisa. Ako ay pinagpala at tinawag para sa tagumpay. Kapag sinabi mo ito, hindi lamang ito salita, kundi isang propetikong pahayag na nagbubukas ng pintuan para sa milagro sa iyong buhay. Ang sabi sa Proverbs 18:21, "The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit." Ang mga salita mo ay may kapangyarihan, kaya gamitin mo ang iyong bibig para magpahayag ng buhay, tagumpay at biyaya. At habang dinadala ka ng Diyos sa panibagong antas ng pananampalataya, kapatid, alalahanin mong hindi ka naglalakad mag-isa. Kasama mo ang buong komunidad na ito ng mga mananampalataya na araw-araw ay nananalangin at nagtitiwala sa Panginoon. Kaya't ngayong araw, nais kong anyayahan kang maging mas aktibo sa ating pananampalataya. Isulat sa comments ang simpleng panalangin na karaniwan nating sinasabi dito sa Pilipinas. "Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan at katapatan." Kapag isinulat mo ito, hindi lamang ito salita. Ito ay isang deklarasyon ng iyong pagtitiwala sa Diyos at isang patunay na naniniwala ka sa Kanyang pangako. Kapatid, habang nagtatapos tayo ngayon, huwag mong hayaan na dito na rin matapos ang iyong pakikipag-usap sa Diyos. Dalhin mo ang presensya niya sa buong araw. Bawat hakbang, bawat desisyon, bawat pakikipag-usap, gawin mong kasama siya.
At tandaan mo, tuwing umaga, bumalik ka rito upang muli nating marinig ang kanyang tinig at maramdaman ang kanyang presensya. At bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong iwan sa iyo ang isang tanong na magbubukas ng iyong puso. Ano ang himalang hinihintay mo mula sa Diyos ngayong araw? Ibahagi mo ito sa comments para maisama sa ating panalangin. Dahil dito sa ating komunidad, walang nag-iisa. Sama-sama tayong nananalangin, nagtitiwala at umaasa sa mga pangako ng Panginoon. Kaya ngayon kapatid, kung ikaw ay pinagpala ng panalangin ito, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para araw-araw kang makasama sa ating paglalakbay ng pananampalataya. At bago ka lumipat, i-click mo rin ang video na nakikita mo ngayon sa iyong screen. Dahil doon, may isa pang mensahe mula sa Diyos na tiyak na magpapatibay sa iyong puso at magbibigay ng bagong liwanag para sa iyong buhay.